Welcome back at itutuloy natin ang pagkipagkwentuhan sa naghahangad na maging Vice Presidente ng Pilipinas, Senador Antonio Sani Trillanes. Sir, Senator. Supreme Court, Supreme Court. anong tingin mo, sir? Lulusot ba tayo? Mukhang dito sa Comelec, wala na. Talagang, sabi nga ron sa mga kampo ninyo, sa kampo pala ni Grace po, sa Lutong Macau daw. So sa Supreme Court, ano po inaasahan natin? Well, hindi pa, no? Ang Lutong Macau, doon sa second division, maliwanag yon. Titignan natin, muna doon sa first division, tayo yung nagmamanman. Araw sa M-Bank. Yes, then sa N-Bank. So, kumbaga, binibigyan natin ng pagkakataon itong Comelec commissioners na gawin nyo yung tama. Hindi kayo ang mamimili ng kandidato. Yung mga botante ang mamimili ng kandidato. Hindi naman as if maliwanag na maliwanag yung pinag-usapan dito. Hindi eh. May ano pa vagueness eh. Kumbaga may pagdududa pa na ano ba ito? Ano ba yung reckoning? Technical eh. Hindi ka pwedeng, yun ang magiging rason natin para i-deprive ang isang kandidato ng kanyang right to rule this country. That decision should be left to the people. Sabi ng abogado sa Attorney George, Mr. Senator, mahigit na 4 na rang dokumento ang isinampan nila sa second division ng Comelec. Ni isa walang in-appreciate ang Comelec doon. Precisely. Kasi nga, luto na eh. Oh. And sa akin, tatandaan natin, titignan ngayon yung mga, kanino ba nakalinyada yung mga commissioner na yan. Ngayon, akala ko graduate na tayo dun sa mga ganyang Comelec na nanluluto. Akala natin si Presidente Aquino na nag-a-appoint yung mga ayos. So patunayan nila, wag nyo naman ipahiya si Presidente Aquino. Tuwid na daan kanyo, di gawin nyo. Yun, tuwid naman talaga eh. Nakita nyo, ang daming media tumuwid yung paa. At saka tuwid na desisyon, 3-0. Oo, 3-0. Tuwid na desisyon. Walang balong-balong doon sa usapan. Okay, sir. Supreme Court po. Sa akin, sa Supreme Court, liliwanag ito. And bago tayo dumating sa Supreme Court, palagay ko, magkaka-eleksyon pa tayo eh. Pagka nagdesisyon ng taong bayan na ang gusto namin ay si Senator Grace Poe, aatras yung mga huwes na yan. Dahil hindi pwedeng mga huwes magdidesisyon ng ating eleksyon. Pero sir, matigas yung kanila naging desisyon doon sa set. Puro sila justices na nag-decide doon. Talagang solid. Yung 3, pero yung 12. Di ba? So, yun yung magandang tignan. Tsaka sa akin, mag-aalburuto yung tao. Imagine niyo kung siya yung inihalal at pinili ng mga kababayan natin. Tapos sasabihin ng mga abogadong naka-robe, sabihin hindi yan. Gusto hindi ikaw ang presidente. Anong palagay niyo mangyayari? Magulo yan. Magulo yan. Hypothetical ulit, kung halimbawa ma-disqualify nga si Senator Grace Poe. Yes, sir. Sakaling talagang siyempre, maitsapwera na. wala choice nyo, di ba? Anong second choice, halimbawa? Well, talagang pag-uusapan namin yan. Okay. Mahirap nga, inihimay natin kanina. Pero sir, yung decision mo sa pagpili kay Grace po, yan ba'y decision mo o Collegial decision ng Grupo. Collegial din. grupo? Yan po ang desisyon ng grupo. So, ganyan kasi, no? That's how we work. Lahat ng mga major decisions namin pinapaubay sa grupo para walang sisiyan to. Pagka dito tayo, dire-diretso tayo dyan. Pagka sumabit o hindi maganda resulta, walang sisiyan dahil tayo nagdesisyon. Dahil kung yung takbo, no, kung titignan natin yung talagang takbo ng sitwasyon ngayon, i-disqualify si Grace po, i-disqualify si Duterte, kung maaaring ipakulong nga si Binay, ipakukulong, pero mukhang malabo. Marojas na lang, si Miriam Defensor Santiago na kasalukuyang may karamdaman, at si Senyeres Camo na yung matalik na kaibigan. Di ang laban ko mga sa dapat perdigano na. Perdigano. Di ba? Marros, perdigano na, di ba? So, Ay, nabagitan na yung senadora yun, di ba? Well, sa akin nga, kung ganyan din lang, wag na tayong kumbaga gumawa pa ng mga script na na huling-huli naman. Ituro na lang natin. Itaas na natin ng kamay kung ganyan din lang. Di ba? Kasi magdrama pa tayo. pero sir, may bagong issue. Ano po yun? Tatakbo si Erap. Sakaling i-disqualify si Grace po. Hindi gaya niya na si Duterte, tatakbo ko pag tumakbo si Grace po. Ito naman, pag na-disqualify, bakit ito ginagawang barometro si Grace po? Diba? Kasi nakikita nila pagkakataon. Yes. Alam niyo naman, karamihan ng politiko, yun ang tinitignan. In fact, yung ibang tumatakbong vice president, may plano talaga lang tumakbong president.
Kaso nung nakita nilang si Senator Grace po masyado malakas, hindi na kaya, Next may, slide down. may pag-oportunidad sa Vice President, di doon. So, ganun po karamihan ng politiko. So, sakali po, second option, sino po yung nasa isip nyo? Sa totoo lang, hindi ko talaga kaya. Kaya nga ipapaubayan natin sa grupo. Sige, kung sino man yan, di yun. Pero sa ngayon, we are really confident na malalagpasan ni Senator Grace po yan. At siya ang mahalal ng ating mga kababayan. Yung bang pagpasok ni Duterte sa presidential race, nakaka-apekto yun? Nung una, nung unang binibuild up yung kanyang pagpasok, di ba? Kasi parang pinapaasa tayo, pinapatakam tayo. So, ang ganda ng build up. Maganda pa yung kanilang propaganda. Kaso nung nagsalita, doon humupa lahat Yung sinabi kay Santo Papa, yung pauwi na lang kita. Di ba? Sinabi gano'n. Yun ang nagwasak sa kanya, no? Pero basically, sinasabi niya naman na pupunta siya sa Vatican at eto lang at hindi man direct siyang humihingi ng sorry, doon din papunta. Yun nga lang, hindi yun na nakikita kong balakid para kay Duterte. Ang nakikita ko kay Duterte balakid, yung filing nila. Okay. Yun ang nakikita natin doon. So ngayon, Technical. if in case, si Duterte, makatakbo naman at hindi ma-disqualify. At nandoon ang, hindi ba bagay yun? Duterte, Trillanes, parehong Matapang. may guts, di ba? Anong nakikita nyo rito, sir? Babalik ako dun sa mga mga batayan. Sabi ko kasi, ang pagiging pangulo, makapangyarihang posisyon yan. So, kailangan titignan nyo yung tao. Ito bang kandidato na ito, kaya mong papagkatiwalaan nung kapangyarihan ng panguluhan. Yung pondo, assuming mong, hindi ka kurakot, pero itong power na ito, kaya mo bang makontrol ito o gagamitin mo ito para i-oppress yung mga kababayan mo? So, it's really up to them Kaya medyo, kailangan pag-isipan na malalim. So, sa madaling salita, meron tayong konting kaba na maibigay natin to sa hindi lang sa isang kamaong bakal, kundi sa buong taong bakal. Yun ang kinakatakutan natin dito. Ganun po ba yun, sir? Dahil ito mga speeches niya, no? Yung kay Santo Papa, tanggalin na lang natin yung pagiging head niya ng Catholic Church. I-set aside natin yun. Pero head of state din siya ng Vatican. Parang presidente yun. Hindi mo pwedeng mumurahin yun. Equivalent nun, parang president ng US or president ng Malaysia, mumurahin mo. Imagine mo kung ganon. Paano? Mapapaaway tayo niyan. Wala sa laro. Normal sa mga politiko na nagkakaroon ng mga blunder, di ba? So, sabi nila, yun ang blunder na nagpabagsak sa kanyang pag-arangkada. Di ba? Si Mayor Digong, dote arte kasi. Arte ng arte. Di ba? Hindi naintindihan kung tatakbo, hindi. Dote arte. Di ba? Dirty na nga tawag sa kanya. Dirty. Dirty na raw siya So, sir, now, ano pa ho yung aasahan namin sa inyo na makikita ng tao bago pa dumating yung araw ng eleksyon? Ano yung, alam nyo, parang kulang na lang kay Senator Trillanes yung may sa damit na ganyan, Superman. Bigla-biglang dumarating, ito ako. Diba? Ano pa ho yung aasahan ng taong bayan sa inyo? Okay. In terms of yung mga surprises na sinasabi nyo, wala nang ganon. I believe, ang magiging batayan na ngayon, yung nagawa mo the past 6 years. Hindi na madadaan, kunyari, yung pagandahan tayo na advertisement. Pero kung ampaw naman, wala ka naman nagawa the past 6 years, makikita ng mga kababayan natin yon. So I believe, I've done enough. Ngayon, ipepresenta ko na lang yan at papaalam sa mga kababayan natin. Then I will leave it up to them. Sir, yung mga general naman na nakita nyo noon, nung kayo nasa serbisyo pa, na mga naging corrupt, ano na ho yung naging action nyo dito sa bilang isang mambabatas? Ano na naging action nyo doon sa ating AFP naman para maituwid natin yung talagang baluktot hanggang ngayon, alam natin may kabaluktutan. So, ano na ho yung naging action nyo rito? Well, una-una, binantayan natin yung mga promotion system. Alam nyo, si Presidente Aquino, to his credit, pinili niya yung mga disente, mga opisyal. At ramdam-ramdam namin yung pagbabago. Meron pa rin mga anomalya, pero hindi na yung talagang scandalous proportion. So,
ando doon na yan. Tapos nakikita natin may mga bagong gamit ang armed forces. So, malaking improvement Yes, na. yes. Pero yun nga, na-mention nyo yung mga general na link kay GMA noon. Yun, doon ako kinabahan kasi nakikita ko kay Mayor Duterte. So, kailangan ipaliwanag yun. Ano ba mga papel niya mga yan? At pag bumalik yan sa pwesto, malaki problema yan. Well, kapos ang ating oras, Mr. Senator, gusto kong tapusin ito sa sinabi niyo minsan eh. Ang Pilipinas ay hindi pa handa para sa isang presidente, Senator Llanes. Ang Pilipinas ba ay handa na para sa isang vice-presidente, Senator Llanes? Sana po. Yan po ang inaasam-asam namin. Iyon! Okay. Sana ulitin mo pagpasya sa amin, Mr. Senator, ha? Opo. Alam mo, medyo mahaba-habang Mahaba-habang panahon yung labanan. inayos natin to dahil napaka-busy talaga. Siguro sa pangunawa rin ng ating mga viewers, Senator Trillanes, mano-mano kapag, kumbaga, yung reaching out talaga siya Yes. hanggang sa mga malalayong lugar. Kaya, alam mo, ito'y Sabado lang naman ng taping natin at Linggo ang showing natin. Kaya paumanin nyo Yes. at si Senator ay paminsan-minsan lang dito. Pero sir, isang pangako lang. I shall return, sir. Definitely. Definitely. Okay, yan ang pangako nga natanggap natin. So, maraming salamat po, sir. At looking forward at asahan namin, Vice President Trillanes na Yes. sa susunod na pagbalik. Thank you. Salamat po. Salamat. Thank you. Yeah, thank you. Salamat po. Sir. Salamat. Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Robust. Astig to. Robust. Astig to. Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet and exercise, ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10. You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. In the showbiz industry, there are 2 rules. 1, stand out, pakita mong magaling ka and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ang slim and healthy body dahil ang too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Fat Out ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.